Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Sinagot din ni PBBM yung issue na ginigipit daw ng Malacanang ang mayorya. Actually, ang nagre-raise ng issue na yan si Cayetano, kahit yung kapatid niyang si Amy. Ang sinasabi ni Cayetano at saka ni Amy, kinakausap daw ang mga senador. Yung mga may kaso, ginigipit. Sinasabihan na kung gusto mo na makalibre ka dyan sa kaso na yan, lumipat ka. Iwanan mo ang mayorya ng Senado ngayon, lumipat ka sa minorya. Ganun daw yung pananakot. Kaya yung mga kaso daw na kinakaharap ng mga senador na kasama niya ni Cayetano, kasama nila Amy, yan daw ay kinakasuhan dahil nga sila yung mayorya sa Senado. Para maalis sa kanila ang pagiging mayorya, lumipat itong mga senador na may kaso, ginigipit at tinatakot. Tinutuluyan ng kaso. Nakita niyo po, yung pala plano all this time, arestuhin, takutin, intimidate ang nasa majority. Either lumipat or ikukulong. So as I said, at the proper time, evidence will come out. I won't go to the merits, demerits. Wala kaming problema na kasuhan. Wala kaming problema na sa korte patunayan kung sila ay guilty o hindi. Ang problema po namin, yung gagamitin yung threat na pag lumipat ka dito, wala ka ng kaso. Pag diyan ka, tutuluyan ka namin. Ito rin yung sinasabi ni Jingo Estrada na bakit daw ang bilis ng kaso niya ngayon? Mula daw nang magkaroon ng pagpapalit ng liderato ng Senado, ay naging mabilis na ang paggalaw ng kanyang kaso. Yun. Kaya inaakusahan nila ang Malacanang. Sabi nila Cayetano, kagagawan niya ng Malacanang. Talagang gusto daw silang durugin ang mayorya. Ang sagot naman ni PBBM dyan, mga kabunyog, doon din sa press con sa Japan, actually, maganda yung sagot ni PBBM. Sabi ni PBBM, Look, almost a year ago, ang sinabi ko sa taong bayan, kailangan malaman ng buong taong bayan ang katotohanan. At nung kami ay pinag-aaralan ng Ombudsman, ng Department of Justice, lahat ng mga aligasyon na dumating dahil sa flood control, maraming nagsasabi, bakit wala pang nangyayari? Bakit wala pang nangyayari? Bakit ang tagal ninyo? Namimili lang yata kayo kung sino yung i-prosecute ninyo. Ngayon, nandito na. At dahan-dahan lumalabas na ang katotohanan. At dahan-dahan na. At ang pinakamaganda, kung talagang may kaso, kung sila ba naman ay walang ginawang mali, ay lalabas naman yan sa pagsusuri ng paghusga. At kaya naman, eto na yung mga ang hinihingi sa amin ng tao. Alamin nyo, ilabas ninyo lahat ng katotohanan. Ito ang aking ngayong ginagawa. Hindi pa tapos ito. Patuloy pa ang investigasyon, patuloy pa ang mga pag-imbestiga at pag-aaral at sa intelligence and information gathering tungkol sa mga iba't ibang aligasyon kung kani-kanino pa. Hindi ko alam kung paano napunta na sinasabi na yung majority ngayon ang tinatarget. Dahil kung tutusin ninyo, hindi sila majority noon. So, that does not apply. It was because of the allegations that were made and the investigations that were conducted upon learning of those allegations against kung sino man. And kung ano man ang naging alignment sa Senado, walang kinalaman yun. Ito pa rin ang mga tao na lumabas ang mga pangalan doon sa, kung titignan ninyo, kung saan pinagbabasihan lahat itong mga ito, ay doon sa testimonya sa Blue Ribbon Committee. Doon naman lumabas lahat ito. So, binigay ng Blue Ribbon Committee sa Ombudsman at sa DOJ ang mga findings nila, ito ang naging resulta ngayon. So, it has nothing to do with the alignment. Kung magbago yan, the alignment is different again tomorrow. I'm not saying it will be, but if the alignments are different again in terms of the majority,
paano mo sasabihin pag nagbago na naman yan? So, walang kinalaman yung majority, minority sa Senado. Ito ang dahil sa resulta ng mga investigasyon ng Blue Ribbon Committee at ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Tama si PBBM doon. Ang kaso na yan ay hindi naman nangyari ngayon lang. Kung ngayon lang sana lumitaw yung mga kaso na yan, ngayon na sila na yung mayorya ng Senado, ibig sabihin, politically motivated yan. Ibig sabihin, may politika talaga. Kasi, para mapahina yung mayorya, lumipat sila sa minorya, kinasuhan sila. Hindi naman eh. Sa totoo lang, ang mga kaso na yan, lumitaw yan, matapos ang SONA ni PBBM. Nagsalita si PBBM noon sa Kongreso, yung State of the Nation address niya. Binanggit niya na ngayang mahiya naman kayo. Simula noon, nagkaroon na ng mga investigasyon tungkol sa anomalya sa flood control. May mga lumitaw ng mga testigo, may mga nasukol na ng mga officials ng DPWH, si dating DPWH Yusek Bernardo, si Cabral nga nagpakamatay, tapos sila Alcantara, yung mga officials ng DPWH sa Bulacan at sa NCR ay lumabas na, nagsabi na ng kanilang lahat ng nalalaman. Ang itinuro nila ay itong sila Chis Escudero, Jingo Estrada, Joel Villanueva, Bong Revilla. So ibig sabihin, ang paglabas ng mga pangalan nila Jingo Estrada, Joel Villanueva, Chis Escudero, Bong Revilla, hindi naman yan dahil kalaban sila ng administrasyon. Hindi yun. Sa katunayan, Senate President si Chis Escudero noon. Nang lumabas yung pangalan ni Chis Escudero, Senate President siya. Tandaan natin yan. Yan? Kakampi sila ng administrasyon. Si Chis Escudero malapit kay Lisa Araneta eh. So ibig sabihin, hindi totoo na tinatarget ang oposisyon sa Senado. Hindi yun. Ngayon, at sa totoo lang, mali yung sinasabi ni Jingo Estrada na minamadali ang mga kaso nila. Sa katunayan, ang tagal-tagal na nga niyan. Ay di ba unang sinabi noon ni Ombudsman Buying, pagdating ng Pasko, mamamasko ang mga yan. Ang tinutukoy niya sila Jinggoy, Chis Escudero, Joel Villanueva. Mamamasko yan sa kulungan. Hindi nga yun nasunod eh. Kaya nga ang mga tao medyo na rin eh, dismayado na rin kay Ombudsman Buying. Parang hindi naman nangyayari yung sinasabi niya. Tapos ngayon, nagsabi na naman si Ombudsman Buying, Abril, marami nang kakasuhan sa Abril, hindi na naman nangyari. Mayo na nga ngayon nakasuhan. So ano naman ang sinasabi nila Cayetano na nagmamadali? Wala, matagal na nga ang kaso na yan. Hindi totoo yung sinasabi ni Jinggoy na minamadali yung kaso. Ang tagal na nga eh. At itong sinasabi ni, tama yung sabi ni PBBM sa sagot kay Cayetano. Hindi naman ngayon lang yung mga kaso na yan. Sabi niya, bakit? Kailan ba sila naging mayorya ng Senado? Ngayon lang naman. Nung mga nakaraan, hindi naman sila ang mayorya. Sa katunayan, kontrolado nila Soto ang liderato ng Senado. Kinasuhan naman sila dahil sila yung binanggit na mga pangalan. Sila yung mga itinuro nung mga state witnesses, yung mga officials ng DPWH na bumaliktad na, ibig sabihin nag-cooperate na sa gobyerno, sila ang binanggit. Sila Chis, sila Jinggoy, sila Joel Villanueva. Kaya hindi yan tungkol dito sa kawayan sa liderato sa Senado. Hindi yun. Kaya tama yung sinasabi ni PBBM, masyadong itong mga sinasabi nila Cayetano, lang yan, drama lang nila yan, pinapalabas lang nila, inaapi. Actually, si Amy Marcos mismo ang numero 1 nagsasabi niyan, political persecution daw. Ang ginagawa daw sa kanila ngayon sa mayorya, itong grupo nila, ay iniisa-isa daw ng mga kaso. Ang dami-daming kaso,
Ilan na ba? Pati si Senator Marcoleta, ayan, kahapon may announcement na naman. Pagkatapos si Senator Jinggoy, Senator Joel, Senator Cheese, yung dalawang Villar, si Camille at si Mark Villar. Sa katutak na talaga yung kaso Inuubos yata kami sa kaso, tapos nakatenga pa na may ICC warrants na susunod. Kaya si Senator Bongo daw, nasa listahan na naman. Pananakot ba to o pang-aapi? Hindi ko na maintindihan. Sus naman. Si Marcoleta. Bakit may kaso si Marcoleta? Gawa-gawa ba ang mga ebidensya laban kay Marcoleta? Kagagawan niya rin naman Kagagawan niya rin naman. Ano ba ang mga ebidensya laban kay Marcoleta? Yung mga sinabi niya. Yung sinabi niya sa programa niya sa TV, yung mga sagot niya sa COMELEC, nag-submit siya ng mga sagot niya, yun ang mga ebidensya laban sa kanya. Ang mahirap, kung yung ginagawa ni Duterte noon, ang ginawa ni Duterte noon, anong ginawa niya? Nag-imbento ng gawa-gawang mga kaso laban kay Leila de Lima. Nag-imbento ng mga testigo laban kay Leila de Lima. Yun ang malinaw. Political persecution yun. Maria Lourdes Sereno bilang Chief Justice, gustong tanggalin nila Duterte. Anong ginawa nila Duterte? Tinago yung mga salin ni Sereno. Yun ang malinaw na talagang may politika sa likod ng pinagagawa nila. Si Trillanes nga Imaginein mo yung application ni Trillanes sa amnesty na wala bigla. Kagagawan din nila Calida daw yun Solgen Calida noon. Nawala bigla yung application ni Trillanes para sa amnesty. Tapos nung nawawala yung application niya, gustong gawing null and void yung kanyang amnesty, pabalikin siya sa kulungan. Bakit? Dahil wala daw application. Sus naman, sino namang maniniwala doon? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyari dito, itong mga sinasabing ito ni Amy Marcos at saka ni Cayetano, sinagot na ni PBBM. Sabi ni PBBM, bakit? Kailan ba sila naging mayorya? Di ba ngayon lang? O kailan sila kinasuhan? Hindi naman ngayon lang. Matagal na yung kaso nilang kinakaharap na yan. Ngayon lang na isampa sa Sandigan Bayan. Pero, ang mga kaso nila, matagal na yan na lumabas. Saka ang mga pangalan nila lumabas, ang mga ebidensya at testigo, galing mismo sa DPWH. Sila yung itinuro Actually, kahit nga yung dating DPWH secretary ni PBBM, si Manny Bunuan, kasama rin sa nakasuhan paano mo ngayon masasabi na na may pinipili? Kaya si Romualdez, sinabi naman ni Ombudsman Buying, makakasuhan din si Romualdez. Kaya pinapakita dito na hindi totoo yung sinasabi nila Cayetano na pinipili lang ang kakasuhan. Kaya lang siyempre nagdadrama sila ngayon, nagdadrama para lumabas na inaapi sila. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.